Nako, heto na po mga kababayan ang resibo na corner si Soto. Aba, Senado binunyag si Soto, mastermind, tinuro ni Senator Jinggoy, Marcoleta, Pia at Alan, pinakita video. Aba, yan po mga kababayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po muna ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kababayan at eto nga. Bago po natin i-play yan mga kababayan, ito pasadahan po muna natin itong nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At ito nga mga kababayan, si Senator Ping Lacson, Senator Ping Lacson nag-emote sa surprise ni Loren. Ayan mga kababayan, sabi niya po dito, sabi po dito ni Senator Ping Lacson, so ang sa akin lang, it's not the point of her leaving the group. But at least man lang 1 second before it happened, at least man lang tinulungan si SP Soto. Ayan mga kababayan. Paano tutulungan si Senate President Soto? Si former Senate President Soto. Kayo, tuta kayo ng administrasyon Ang administrasyon ito mga kababayan ay ginigipit po yung anak. Ni Senator Loren Legarda na si Congressman Leandro Leveste mga kababayan. Sino po ba ang matutuwa dyan mga kababayan, di ba? Talagang hindi kayo pagbibigyan yan. Dapat lang yan sa inyo, di ba? At dapat lang talaga na bumaliktad sa inyo si Loren Legarda kasi wala rin naman siyang mapapala dyan sa inyo di ba? Ito po mga kababayan ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan sa sinasabi ni parang ang ibig sabihin siguro dito ni Lacson, dapat nirespeto ni Loren Legarda si Soto, no? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito, self-preservation first before anything else. That is the norm in politics, nothing personal. Ayan Kahit sinong ina lilipat kung pinagtutulungan sa Congress yung anak niya. Correct. That's what I'm trying to point out mga kababayan. Masyado niyong ginigipit yung anak niya no? Sa bagay, nagsasabi po ng katotohanan yung anak niya di ba? Kinukontra po yung administrasyon sa mga kasinungalingan, di ba? Sa mga kabulastugan, sa korupsyon. Tapos gaganunin pa yung anak niya sa House of Representatives. Talagang magagalit yan mga kababayan. Sabi po dito ni Carlos, mabuti na yan, wala kasing nangyari dyan sa Senado kung mananatili ng leadership nyo dyan. Trabaho mo rin bumaliktad tapos nasasaktan ka. Sabi po ni Asosyo Ante. Ayan mga kababayan, no? Sabi po dito, babae kasi si Pinky Lady, kaya nasasaktan ang damdamin niya. Intindihin na lang natin. Aray ko po mga kababayan. Iiyak nyo lang po yan para maibsan sama ng loob. Hindi lahat ng oras ay pabor sa inyo. Correct. Ito na ang simula ng higante ng taong bayan. No? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan dito po sa pagiging emosyonal ni Senator Ping Lacson mga kababayan patungkol po sa paglipat ni Senator Loren Legarda. Alright, at eto pa mga kababayan, bago po natin i-play yung video, eto pala ang nangyayari dito sa kamera mga kababayan. Ibinulgara po ni Congressman Gomez mga kababayan ang mga nangyayari dito sa House of Representatives. Ano po bang nangyayari dito? Eto po mga kababayan, papakita po natin kung ano po ba talaga ang nangyayari dito. Teka lang. Ito, sabi po dito, pagboto pabor sa impeachment ni BP Sara para sa ikabubuti umano ng distrito ni Goma. Teka lang para daw sa ikakabuti ng kanyang distrito. Ano man ang maging desisyon ko, sabi niya po dito, ito ay para sa ikabubuti ng aming distrito ng Ormoc City. Ayan mga kababayan. Si Congressman Richard Gomez mga karibyo natin, sinasabi niya na para ito sa ikakabuti ng ating distrito, yung pagboto ko. Ibig sabihin, it is not, no? Based on what is right.
Kasi whether it is right or wrong, no? Sa konsensya niya, baliwala na yun sa kanila eh. Dahil ang importante, yung nasasakupan nila. Dahil mawawalan nga naman ng mga proyekto, mga kaubayan, kapag, di ba? Kapag hindi po sila bumoto. Okay? Yun po kasi. Tapos pag hindi ka rin bumoto, mga kaubayan, sabi po ni Senator Ay Marcos, ay lagot ka sa OMB, sa ombudsman. Ayan nga. So ibig sabihin nito mga kaubayan, hindi lang si Gomez, di ba? Ang may nararamdaman na ganito. Kahit ayaw nilang bumoto, mapipilitan na lang po sila mga kaubayan kasi nga para sa kanilang distrito. Kung ano man po ang nung nakaraan, 'di ba? Hindi ito bumoto eh. Sa 19 Congress mga kaubayan, hindi po siya bumoto. Para i-impeach si BP Sara. Pero ngayon nagbago na po ang mga politician, 'di ba? Ang mga congressman, nagbago po sila mga kaubayan. Yung mga hindi bumoto noon, ngayon bumoboto na for the impeachment. Bakit? Ito ang dahilan, no? Hindi para sa kanilang distrito, para magkaroon ang kanilang distrito. Dahil kapag hindi po sila bumoto mga kaubayan, wala po silang makukuha, di ba? Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Alfred, that is your death kiss. Ayan na. Siyempre, no project, no envelope. Noted ka na, Gomez. Ayan na. In other words, may kapalit. Correct. When money moves and money talks. Ayan na. May maleta ka din ba, Gomez? Meron na yan. Wag na natin tanungin. Meron na po yan, mga kaubayan. Meron na po yan, mga maleta. Kasi hindi naman yan bubuto kung wala kung walang pera. Diba? Kaya nga para sa kanilang distrito eh. It is not about right and wrong. It's about kung saan ka mas may pakinabang in the price, and if the price is right, it's Philippine politics. That's what I'm trying to point out kanina mga kaubayan. Kahit tama o mali yan, importante bumoto ka kasi para ka magkaroon ng basura, di ba? Para sa ikabubuti ng bulsa, walang paninindigan at prinsipyo. I think napipilitan lang talaga sila ngayon kasi nadala na sila nung una eh. Wala talagang napala yung distrito nila mga kaubayan, no? Kaya ngayon siguro ko, they are thinking wise. But from their hearts, mga kaubayan, talagang masakit man sa kanila, no? Masakit man tanggapin, pero kailangan nilang gawin. Parang yun yung nararamdaman ko dito kay Gomez, mga kaubayan. Kasi Duterte ito eh. Supporter po ito ni former President Duterte. Even yung asawa niya, di ba? Kaya dito masasabi talaga natin gipitan ang gipitan ang labanan dito ngayon sa 20th Congress, mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kaubayan? Just comment down below, mga karibin natin. At eto, bago po natin i-play yung video, pagbigyan nyo po ako, mga kaubayan, nakita ko lang ang post na ito, mga karibin natin, no? Ayan, no, sabi po dito, Cayetano and Villar wag nang iboto sa next election. Ayon po yan sa United Pinks Worldwide. Worldwide, ilan ba kayo para naging worldwide kayo dyan, ha? Ilan lang naman kayo, worldwide pa. Yung Duterte nga, walang worldwide eh. Kayo tuloy mga United Pinks may worldwide. Anyway, stick to the issue. Sabi dito, Cayetano and Villar, kasi nakita nila si Cayetano, di ba, nanumpa, tapos si Villar yung nagbasa, no? Nagpa-take out, di ba? Cayetano and Villar, wag nang iboto sa next election. Wag niyong iboto, anong pakialam namin sa inyo? Pero kami, mga kaubayan, ibuboto pa rin po namin sila. Kasi nagpakatotoo sila di ba? At pumapanig sila sa katotohanan, mga kaubayan, hindi yung mga ay nako. Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol po dyan. Talagang sumabog ang ating sabi po dito Jovelyn Ferza, in your dreams, Cayetano pa din. Cayetano pa rin kami sabi po ni Antena Atea Abria, the United Greens says yes to them. Yes to them tayo, mga kaubayan, Sorry, sabi po dito ni Rhea, sorry,
Villar and Cayetano pa rin 2028. Yes, mama. Sabi po ni James, okay lang, at least president na si Sara. Ha. Oo nga eh. Ha? Bakit hindi iboto si Peter Cayetano? Ha? Go Cayetano. Ha? Maraming nagsuporta dito kay Cayetano ngayon. Ha? Kasi paano hindi natin susuportahan? Nakita po natin kung paano mamuno ang nakaraang liderato ng Kongreso. Di ba? Ngayon lang tayo magkakaroon ng medyo maganda-gandang laban. Di ba? Medyo magandang pamunuan dito sa Senado. Di syempre pagkakataon na ito. At kung pwede nga lang sa susunod na mga panahon, sila pa rin di ba? At susuportahan po natin yan. Kaya sabi nga po natin mga kababayan, go lang. Cayetano and Villar. Ayan, iyak na naman po yung mga kakamping sa loyalista dito, mga kababayan. Alright? Ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? Just comment down below at eto na nga. Pasadahan na po natin yung video, mga kababayan. Pasok ka. Ngayon sa mundo ng social media, ang tiumano'y balita. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. As a duly elected senator of this republic, I am concerned and disturbed by what happened to our colleague, Senator Bato de la Rosa, while he was entering this August chamber. And when he entered this August chamber, according to him, he was wrestled by some members of the National Bureau of Investigation. How can we allow other people to wrestle or even not to let him or preventing him to enter this August chamber? Ano ang ginagawa ng Sergeant at Arms? Bakit nila pinapayagan ito na gawin ito sa isang senador? Isang halal na senador. Sila, tanong ng tanong bakit hindi pumapasok si Senator De La Rosa. Ngayon at pumapasok, pinipigilan na pumasok. I am so concerned. Kahit siguro miyembro ng majority, minority, basta inabuso ng kahit sino naman ng isang halal na senador, pagtatanggol ko rin. Ngayon, gusto ko lang po malaman kung bakit hinaharas ang pagpasok ni Senator De La Rosa dito sa kapulungan na ito. May I know the answer? Maybe we can suspend the rules and ask the Sergeant at Arms what really transpired when Senator De La Rosa was about to enter the Senate Hall. Sir President, dear colleagues, I requested the Sergeant at Arms when we were on break before you elected this representation to review the footage of the CCTV. Has it been reviewed? Yeah. So since it has been reviewed, will you be ready to answer what happened? Factually lang. Yeah. Is there any objection to suspend the rules so that we can hear directly from the Sergeant at Arms? He's ready to give a report given that he saw the CCTV footage. Yeah. With the permission of the body, if there's no objection. Yes, there's no objection. Yes. Former Senate President. Yes. There was a motion, Mr. Former Senate President, after I inquired with the Sergeant of Arms. He has viewed the CCTV and has saw what happened. So he will just tell us and give us a report if there's no objection. Well, I have reservations, Mr. President, because it has never been done in the Senate. We have not suspended the rules while in plenary just to talk to the Sergeant at Arms. We can do it after the adjournment. Why don't we do it the usual way, which is let's adjourn and then conduct a hearing of the Senate and ask the Sergeant at Arms. Well, two reasons, former Mr. President. Number one, it's also never been done that a senator being prevented to attend and being wrestled
Number two, in the past, we have suspended the rules and asked members of the executive. So actually, I don't think there are going to be interpolations of grilling, or if ever it's through me. But I think it's a matter of the survival of the Senate, because if we cannot even be assured that we can come to the sessional, I also want to ask the Sergeant of Arms, is it true that there are still agents of the NBI who are in fact still inside the Senate? And what is their business here, being here? No? Yes, that is With the... your, go ahead. Go ahead. I'm Senator. sorry, sir. Senator Bato was just raising his hand. I was about to say, I don't think it was the Sergeant at Arms who was preventing Senator De La Rosa. It was some elements from Yes. Another agency, not the Sergeant I at agree, Arms. Mr. President. That's why my statement is we will allow him to give a report based on the CCTV that he has examined as our. No. With your permission, Senator Soto, can we recognize Senator Bato Yeah, sure. before acting on your reservation? Right. Yeah, Thank thank you, Mr. President. As of now, Mr. President, Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate? Mr. President, dear colleagues, Senator Trillanes, as a former member of the Senate, is welcome in the Senate and will of course be given due courtesy unless he has He is part of the harassment, unless Mr. he is President. part of the harassment. So Kasama niya. you gave me that Siya answer. ang nagawa sa Yes. NBI na harangin ako dito. So Bakit natin hayaan siya nandito yes, siya? with that clarification, is there any objection that we ask we will ask the NBI to leave except for the person or people who assaulted you, because in my view, our legal should bring them for inquest because they were caught flagrante delicto assaulting a senator in our premises. Yung nag-assault to sa'yo, hindi dapat pakawalan. Dapat dalhin sa for inquest. No? Yung kung walang kilalaman na nandito at wala silang official business dito, may motion ang Senator Bato na paalisin sila sa Senate. Is there any objection? Mr. President. Yes, Mr. President, that Senator is, Soto first. I have no objection to the motion of Senator De La Rosa. As a matter of fact, I will probably support this motion, but parliamentary rules dictate that we settle first the Yes, previous yes, motion. yes, There is a yes. pending motion. Kaya Yes. hindi pwedeng patungan ng lesser Yes. motion. Thank No? you So for that let's reminder. resolve first the motion of Senator Is- Jingoy Estrada unless he wants to withdraw the motion. With Senator Pia Cayetano, is it on the same topic or a different topic? It's a continuation of the removal of the person. So I can wait until Yes, this let's motion is act first resolved. on that. Senator Estrada, may I ask if you can withdraw because I think mas urgent na umalis na muna yung mga NBI. Then we can have a short huddle with the Sergeant at Arms whether we will ask him to report here officially. Mr. President, Yes. if I may, Yes. sana bago sila paalisin, i-identify muna natin yung mga Exactly. nagharang sa akin at i-inquest natin. Yes. Papailan natin ang kaso. Bago sila paalisin dito lahat. Dahil parang tayong king queen dito. Yes. Inassault na tayo dito sa ating opisina. Tapos walang mangyari. Paalisin lang natin. We have to arrest them. Yeah, let me clarify, Senator Bato. That's my point a while ago. Papaalisin yung mga walang kilalaman sa pag-assault sa'yo. And Correct. that is not limited to those who threw punches or wrestled you. Meaning, if they are in conspiracy together in trying to prevent you from attending the I session, am sure Trillanes is involved, Mr. President. then Andyan siya eh. So yun mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po dyan mga karibin natin, just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito, malaking tulong po yan, maraming salamat po.